Naranasan mo na bang nakahiga sa gabi, nakatingin sa kisame, at biglang may simpleng tanong na pumasok sa isip mo? Ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Isang kaisipan na bumibisita sa ating lahat, marahil sa tahimik na pagmamaneho sa gabi o sa isang sandali ng malalim na pag-iisip. Ito ay isang pangkalahatang pag-usisa na nag-uugnay sa bawat isa sa atin. Isang misteryo na bumabagabag sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Ang tanong na ito ay hindi lang tungkol sa katapusan. Ito ay tungkol sa isang posibleng simula, isang paglipat o marahil isang huling mapayapang katahimikan. Maari itong magdulot ng takot, pagtataka, o maging nakakaaliw na kapayapaan. Depende sa araw at sa puso na nagtatanong nito. Ang bigat ng tanong na ito ay hindi sa paghahanap ng isang tiyak na sagot, dahil marahil ay wala tayong mahawakan. Sa halip, ang kapangyarihan nito ay nasa kung paano tayo nito pinaparamdam at pinag-iisipan ang ating mga buhay ngayon. Ikalawang bahagi, isang paglalakbay lampas, ang pangako ng pag-asa. Isa sa mga pinaka-nakakaaliw at malawakang pinaniniwalaan ay hindi nagtatapos ang ating paglalakbay sa ating huling hininga. Para sa napakaraming tao, ang kamatayan ay hindi isang huling hinto, kundi isang pintuan patungo sa ibang lugar, isang ibang uri ng buhay. Ito ang landas ng pananampalataya, kung saan ang kaluluwa na itinuturing na pinakadiwa ng kung sino tayo ay pinaniniwalaang nagpapatuloy. Magandang isipin, hindi ba? Ang ideya ng ating kamalayan, na puno ng mga alaala pag-ibig ay nagtatanggal lamang ng kanyang makalupang katawan at naglalakbay pasulong. Ito ay isang kuwento na hinabi sa tela ng maraming kultura at relihiyon, na nag-aalok ng isang malakas na panlaban sa takot at pagtapos ng kamatayan. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay ng malalim na pag-asa at pagpapatuloy. Ikatlong bahagi, ang huling tabing pagpapahalaga sa ngayon. Sa kabilang panig naman ay isang pananaw na nakabatay sa agham at katotohanan. Ang ideya na ito lang ang buhay na mayroon. Sa pananaw na ito, ang kamatayan ay ang natural at huling pagtatapos ng isang prosesong biolohikal. Kapag huminto sa paggana ang ating mga katawan, ang ating kamalayan, na bunga ng komplikadong aktibidad ng ating utak, ay nawawala na lang. Walang paglalakbay sa ibang mundo, walang espiritual na pagpapatuloy, kundi isang pagbabalik sa lupa kung saan tayo nagmula. Bagaman ito ay maaring pakinggan na malungkot para sa ilan, para sa marami, mayroon itong sariling malalim at makapangyarihang katotohanan. Nagbibigay ito ng napakalaki at magandang diin sa buhay na ating ginagalawan ngayon, sa mismong sandaling ito. Ang pananaw na ito ay hindi kailangang maging pinagmulan ng kawalan ng pag-asa. Maaari itong maging lubos na nagpapalaya at nagbibigay motibasyon. Kung ito ang ating nag-isa at tanging pagkakataon upang maranasan ang mundo, magmahal, matuto, lumikha, makaramdam ng kagalakan, gumawa ng pagbabago, kung gayon ang bawat araw ay nagiging walang hanggang mahalaga. Sa pagitan ng lubos na pananampalataya at lubos na katapusan, mayroong isang kamangha-mangha at misteryosong gitnang daan. Ito ang mundo ng mga karanasan malapit sa kamatayan o NDEs, kung saan ang mga taong klinikal na patay o malapit na dito ay nabuhay muli at bumalik na may pambihirang mga kuwento. Ang mga salaysay na ito ay madalas na nagbabahagi ng kapansin-pansing magkatulad na elemento, anuman ang kultural o relihiyosong pinagmulan. Marami ang nagsasalita tungkol sa paglalakbay sa isang madilim na tunel, patungo sa isang maliwanag, mapagmahal na liwanag. Inilalarawan nila ang labis na kapayapaan. Inilalarawan nila ang pag-iwan sa kanilang pisikal na katawan. Inilalarawan nila ang isang malawak na pagsusuri ng kanilang buong buhay. Ang mga karanasang ito ay lubos na nakakaganyak at nagtulak sa ilang siyentipiko at mananaliksik na tanungin ang ating pag-unawa sa kamalayan. Posible bang tunay na sulyap ito sa lampas ng pisikal na mundo? Marahil ang isip o kamalayan ay maaring umiral ng hiwalay sa utak, kahit sandali. Nag-aalok ang mga kuwentong ito ng pahiwatig na may higit pa sa ating pag-iral kaysa sa kayang sukatin ng kasalukuyang siyensya. Sa huli, ang tanong kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay ay maaaring hindi masagot sa buhay na ito. Marahil ang tunay na layunin nito ay hindi upang malutas, kundi upang pag-isipan tayo kung paano tayo nabubuhay. Ang iyong paniniwala tungkol sa kabilang buhay ay parang isang lente na hinuhubog ang iyong mga kilos, ang iyong mga prioridad at ang iyong mga relasyon sa bawat araw. Kung naniniwala ka sa isang magandang pagpapatuloy, maaari itong magbigay inspirasyon upang mamuhay ng may higit na pasensya at pagpapatawad.
Sa kabaligtaran, kung naniniwala ka na ito lang ang iyong pagkakataon, maaari itong magpaalab ng masiding pagnanais na mamuhay ng lubos. Parehong landas ay maaring humantong sa isang buhay na may kahulugan, layunin, at habag. Isipin mo, paano magbabago ang iyong pang-araw-araw na buhay? Kaya, ano ang pinipili mong paniwalaan? At higit sa lahat, paano ka gagabayan ng paniniwalang iyon sa iyong paglalakbay? Simula sa mismong sandaling ito.